Linchen, lumalaki na ang ulo mo ah. Patago kang nagpapayaman ng hindi alam ng buong ngayon. Hindi ba? Huwag kang magmaang-maangan dyan. Inalam ko na ang lahat ng detalye. Nakabenta ka ng 3 milyon ngayong gabi. Simula ngayon, isuko mo na ang iyong live streaming account, at ang pabrika ay mapupunta na sa buong ngayon. Linchen, ikaw na walang utang na loob. Kumita ka lang ng pera, hinusutan mo na kami ng husto. Tao ka pa ba talaga? May katuwiran pa ba kayo? Sino ba ang nagbayad para sa mga makina noong una? Huwag mo nang sayangin ang laway mo sa kanila. Sa mga taong walang utang na loob na katulad nila, walang silbi ang pakikipag-usap ng matino. Noong nakaraang taon, nabaon ako sa utang na 800,000 para lang maisalba ang kulungan ng baka. Ngayon naman, gusto niyo akong agawan ng lahat. Mangarap kayo. Pangalawang tiyuhin. Kung gusto ninyo ang pabrikang ito, at pati ang live streaming account, sige, kunin niyong lahat. Pero ang 800,000 ipinambayad ko roon, sino ngayon ang magbabayad sa loan ng mga kagamitan? Lele. 800,000 lang naman pala eh. Linchen, masyado mong pinapahalagahan ang sarili mo. Kukuha ako ng sikat na streamer bukas. Isang araw lang, kayang-kaya nang bawiin ang 800,000 na iyan. Ang utang na iyan, ang buong nayon na ang bahalang sumalo. Ihanda mo ang backup na kopya ng kasunduan sa paglilipat ng karapatan sa pamamahala ng pabrika at kasunduan sa paglilipat ng walang limitasyong joint and several debt. Boss Lin, pinagpuyatan ninyo ito ng ilang gabi ng walang tulog. Ipiprint nyo ba talaga ito para ibigay na lang sa kanila ng libre? Isa itong warrant ng kamatayan na maaaring magpalugi sa inyo anumang oras. Pirmahan nyo na. Ilagay ng lahat ang kanilang fingerprint. Gamitin nyo ang inyong mga bahay at lupa bilang joint guarantee. Kapag kumita tayo ng malaki bukas, mababayaran din agad ang utang na yan. Dahil sa inyo na ang pabrika. Dahil personal ko namang gamit ang mga yon, kukunin ko silang lahat ng walang matitira. Ano ba ang kukunin mo riyan? Malalaman nyo rin bukas. Tapos na ang pirmahan, sa inyo na ang pabrika, pati na rin ang mga utang, pero kailangan kong kunin ang mga personal kong pagmamayari. Iyang bulok mong tasa at lumang computer. Mag-impact ka na at lumayas dito. Huwag mo kaming hadlangan sa pag-umpisa at pagpapayaman namin. Linchen, sumusobra ka na. Nangahas kang galawin ang makina ng baryo. Gusto mo bang ipakalagkar kita palabas? Idilat nyo ng mabuti ang mga mata nyo. Iiwan ko sa inyo ang pinakamakina. Pero itong motherboard na hawak ko, ay personal kong nilikha, at rehistradong patent bilang aking ari-arian. Sino ba ang tinatakot mo? Isang lumang circuit board lang yan. Akala mo ba hindi andar ang makina kung wala yan? Bukas pupunta ako sa junk shop sa bayan. Bibili ako ng segunda manong sealing machine sa halagang 200 yuan. Kakayanin pa rin naging mag-impake at magbenta ng karne. Mga hangal. Ang pagpapanatili ng kasariwaan ng mababang kalidad na karne ay dahil sa precise curve sterilization na umaabot sa 0.1 degrees. Sa 200 yuan na sealing machine na yan, sa loob lang ng 3 araw, mangangasim at babaho na ang karne nyo. At ito ang aking tinimplang antibacterial spices, ang bottom oil na aking pinaka-core business secret. Kukunin ko na rin ito. Ano na namang klaseng basura yan? Napakasangsang ng amoy. Sese, wala talaga kayong alam sa mundo. Itong 2 tangke ng lumang mantika, itinuturing nyo pang kayamanan. Ilayo mo na yan agad, ang sakit sa mata. Kung wala ang sterilization motherboard at bottom oil, ang pabrikang ito ay isa na lamang mabahong bangkay. Sa loob lang ng 3 araw, magsisimula na ang magandang palabas. Yayaman na tayo. Ipak at ipadala nyo na lahat. Teka muna, ibigay mo sa amin yung livestream account na may milyong-milyong followers. Turn over mo na, idilat mo ng maigi ang mga mata mo. Eco 2, at numero ko ng telepono. Nangangarap kayong makuha ng libre. Manigas kayo, pinutol ko na ang internet connection, at tinanggal ko na rin ang lahat ng produkto. Itabi nyo na lang ang mga paninda nyo at kainin nyo ng mag-isa. Sir Lin, tingnan nyo po. Si Lin Ha, nagla-livestream pa rin sa mga social media platform. Nagyayabang pa ang loko. Ngayong wala na ang aming teknikal na proteksyon, malalaman din nila sa lalong madaling panahon, kung gaano kakilakilabot ang bumagsak sa bangin. Mga kaibigan, manood kayo ng mabuti. Astig talaga ang Chenje. Bagong upgrade na tradisyonal at purong hand-cut na karne. Bili na habang mayroon pa. Napakaraming order. Magmadali at maghanap ng pinakamurang paraan. Gamitin ang ordinaryong bukas na truck para ipadala. Huwag kang gagamit ng cold chain.
Maglagay ka pa ng maraming artificial flavor. Basta matakpan lang yang maasim na amoy. Pera din ang lahat ng yan. Maghanap ng pinakamurang ordinaryong truck para i-deliver yan. Huwag na huwag kayong gagamit ng cold chain. Dapat makatipid tayo sa delivery fee hanggat maaari. Sir Lin, tapos na pong mai-inject ang antibacterial base oil. Matagumpay ang pagsubok sa buong production line. Ito ang totoong dimensional reduction attack. I-upload na ang link para sa bagong produkto. Diyos ko! Ang unang batch na 20,000 orders ng high premium jerky ay naubos agad sa isang saglit. Huwag kang masyadong ma-excite. Ang totoong malupit na labanan ay nagsisimula pa lamang ngayon. Sir Lin, tingnan niyo po. Kumuha sila ng mga walang kwentang streamer para mang-uto ng mga tao. Para bumili ng daan-daang pisong peking bundle meals. At nakakuha sila ng higit sa 30,000 orders mula sa panloloko. Umabot ng mahigit 2 milyon. Mga kabari, mga kasama, sa katapusan ng taon, gigibain ng bawat pamilya ang lumang bahay para magpatayo ng villa. Tagay, Hahayaan lang ba natin na ang mga walang hiya na to, gamit ang mga peke at basurang produkto, ay magkamal ng pera sa bulsa nila? magkamal ng pera. Nagmamadali lang silang mamatay. Sa tindi ng init na 45 degrees ngayong tag-araw, sa kargahang gawa lang sa manipis na yero, at dagdag pa ang sumisingaw nilang gamit ng packaging, siguradong ito ang magiging pinaka-perpektong pamugaran ng anaerobic bacteria. Sumeng, imulat mo ang mga mata mo at panoorin mo. Sa loob ng 48 oras na countdown, ang mga ipinadala nila ay hindi beef jerky para payamanin sila, kundi 30,000 lumolobo at tumutulong mga time bomb. Itong beef jerky na sale sa halagang 10.9 yuan. Bakit lumobo ng parang lobo? Ano to? Ang mga mata ko. Guys, huwag nyo tong bibilhin. Mula ito sa Peking Livestream Room ng Chenji. Tignan nyo tong amag at may odd na bulok na karne. Binili sa halagang 10.9 lang. Hindi ito murang baka. Nakalalason at mapanganib na basura to. Dapat ilantad ang walang konsensyang workshop na to. Pangulong Lin, libo-libong package na ang nangangamoy. At sabay-sabay na sumabog ang mga reklamo ng pagputok nito. Top isa na ito sa trending searches sa buong internet. Puno na ang balita ng tungkol sa mga bulok na karne. Simula pa lang ito ng lahat. Humanda ka para panoorin ang magandang palabas. Ang karma ng mga payasong yon ay parating na. Anong mapanganib na basura? Kayo na mga troll na naninira lang. Lahat kayo ay mga bayarang troll na inupahan ni Lin Chen. Ibalik ang pera namin. Walang konsensyang mga pabrika, pinaglalaruan ang buhay ng tao. Napa-ospital kaming lahat dahil sa amoy na to. Naka-freeze ang buong 2 milyong yuan. Tito, gising. Gising po kayo, kapag bumagsak ka, tapos ang buong pamilya natin. Anong kamalasan ito? Inubos natin ang buong ipon natin para lang sa mga bakang ito. Ngayon, ganito na ang kinahinatnan ng lahat. Naka-freeze lahat ng loan sa platform, at itong mga truck ng basurang ibinalik sa atin. May utang pa tayong 10,000 sa kumpanya ng logistika, para sa shipping fee. Tapos na talaga tayo. Anong iniiyak-iyak nyo riyan? Tumayo kayong lahat. Hindi pwedeng malugi na lang tayo ng ganito. Gamitin nyo ang mga titulo ng lupa ng pamilya nyo para mangutang ng pera sa black market. Pumirma kayo ng kasunduan sa garantiya. At tiyak na makakabawi tayo agad. Howzy, maagang na mayapa ang tatay mo. Itinuring ka na ng iyong tito na parang sariling anak. Ngayon, dalhin mo ang perang ito sa bayan. Bumili ka ng ilang timba ng pinakamura. Industrial caustic soda. Gamitin mo ang caustic soda para sa mga bulok na karning ito. Hugasan mo ng maigi. Dagdagan mo ng maraming murang pampalasa para gawing muli na maanghang na piraso ng karne. Hahatiin natin ang kikitain natin dito ng magkakalahati. Huwag kayong mag-alala, tito. Asikasuhin ko na po agad ito. Tingnan niyo po ito, Ding Alin. Paghugas ng sosa sa mga ibinalik na karne, at hinahaluan ng karne ng may sakit na baka para ibenta sa mga manggagawa. Nawalan na talaga sila ng konsensya at moralidad. Pwedeng patawarin ang kabubuhan, pero ang panlalason ng walang konsensya ay dapat pagbayaran. Oras na para tapusin sila.
Ang kasunduang ito sa pagpapalaya ng pananagutan ay para protektahan ang mga tapat na negosyante. Ngunit para sa inyo, mga walang konsensyang hayop na nagbabaliwala sa kaligtasan ng pagkain, maghanda na kayo sa impyerno. Paglalason nito Ipaalam agad sa hepe. Itaas ang level isa alert. Ang mga illegal at walang pusong paggawaang ito ay talagang nagbabaliwala sa buhay ng tao. Ito ay kaso ng malawakang pangalason. Huwag nang maghintay ng bukas. Ngayong gabi, armado tayong susugod para hulihin silang lahat. Huwag kayong mapapaligtas kahit isa. President Lin, tingnan ninyo po ito. Nilinis sa asido ang mga ibinalik na karne at hinaluan ng may sakit at patay na baka para ibenta sa mga manggagawa. Wala na talaga silang natitirang konsensya. Mapapatawad pa ang kahangalan. Pero ang sadyang pangalason na walang pakundangan ay kailangang pagbayaran. Oras na para tapusin sila. Ang kasunduang ito sa pagwawaksi ng pananagutan ay para sa proteksyon ng tapat na negosyante. Habang kayong mga walang pusong hayop na hindi nagpapahalaga sa kaligtasan ng pagkain, maghanda na kayo sa impyerno. Paglalason ito Ipaalam agad sa hepe. Itaas ang level isa alert. Ang mga illegal at walang pusong paggawaang ito ay talagang nagbabaliwala sa buhay ng tao. Ito ay kaso ng malawakang pangalason. Huwag nang maghintay ng bukas. Ngayong gabi, armado tayong susugod para hulihin silang lahat. Huwag kayong mapapaligtas kahit isa. Ang malakas na unos ay tamang-tama para linisin ang kasamahan. Sirain ang pinto. I lockdown ang buong lugar. Bantayan ng mahigpit ang lahat ng labasan at pasukan. Kahit isang langaw, ay huwag ninyong hahayaang makalabas. Naku! Mga sir, pasensya na sa abala ngayong hating gabi. May hindi pagkakaunawaan lang po rito. Pasok muna tayo sa loob, magsigarilyo at pag-usapan natin ito ng dahan-dahan. Lindagi, suspect ka sa malawakang paggawa at pagbebenta ng nakalalason at mapanganib na pagkain. Ireserba mo na lang ang paliwanag mo sa presinto. Dalhin silang lahat. Huwag niyo akong hulihin. Wala akong kinalaman dito. Ang paghuli sa kanila ay unang hakbang pa lamang. Mga walang pusong hayop na walang pakialam sa buhay ng tao. Ang engranding palabas ng paniningil na ito ay nagsisimula pa lamang. Walang pinagkaiba sa malawakang paggawa ng nakalalasong basura. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri mula sa FIP. Ang aflatoxin at botulinum toxin ay lumampas sa limitasyon ng libo-libong beses. Naglabas na ng pinakamataas na parusa ang Joint Task Force. Permanenteng pagsasara at napakalaking multa na 5 milyong yuan. Ang manipis na papel na ito ang siyang lubid na hihigpit sa kanilang leeg. Diyos ko po! 5 milyong yuan. Ang naipon nating pera, nawala lahat ng parang bula. Hindi lang ang perang naipon natin, niloko tayo ni Lindagi. Pinapirma niya tayo sa kasunduan para sa walang limitasyong pinagsamang garantiya. Nangutang tayo sa mga usyurero. Ang kasunduan sa garantyang puno ng mga pulang fingerprint na yon ang siyang magiging hatol ng kamatayan para sa inyong masasamang gawa. Lasapin niyo ito ng mabuti, at magsisi kayo sa impyerno. Ibalik mo ang lahat ng perang naipon namin. Kung hindi, gigibain ng mga usyurero ang lumang bahay ko. Nasaan ang pera ko mula sa pagbenta ng patay na baka? Ilabas mo ang pera sa kabinet. Pambayad utang yan. Si Lin Chen ang may gawa ng lahat ng ito. Bitag ito ng maliit na hayop na yon. Sa kanya naman talaga ang pabrika dati. Sa kanya rin ang mga bulok na karne na yon. Siya ang gumawa nito. Sa kanya rin ang bulok na karne. Kayo, hulihin niyo siya agad. Tignan niyong mabuti ang nakasulat sa itim at puti. Kusa ninyo itong nilagdaan. Nakasulat dito, ang pulang thumb mark na pinindot mo gamit ang sarili mong kamay. Si Lin Chen ay matagal nang walang kinalaman sa pabrikang ito. Maayos at tapat ang negosyo niya, tapos gusto mo pa siyang pagbintangan at isabit dito. Itong 5 milyong utang na may unlimited joint and several liability. Dahil pumirma ako at nag-thumb mark, hindi na ako makakatakas. Si Lin Chen ang dapat sumalo ng sisi rito. Siya ang siguradong magiging scapegoat natin. Mga kababayan, hindi tayo pwedeng maupo lang at maghintay ng kamatayan. Si Lin Chen naman talaga ang nagtayo at nagmay-ari ng pabrika noon. Bakit tayo ang kailangang magbayad at magdusa sa multang ito? Nandoon siya sa syudad ngayon. Napakarami niyang pera. Pumunta tayo sa lungsod para sugurin siya. Kahit gumawa pa tayo ng gulo roon, kailangan natin siyang piliting maging scapegoat natin para bayaran niya ang 5 milyong utang na ito. Siya. Gaano ba talaga karaming pera ang kinita niya? Mas mahal pa yata ang sahig dito kaysa sa buong bahay natin. Bakit naman ganoon? Bakit? Nagpapakasasa siya sa karangyaan. Samantalang tayo ay kailangang magpasa ng 5 milyong utang.
Bumaba kayong lahat sa sasakyan at sirain ang bulok na pintong iyan. Lin Chen, ikaw na walang utang na loob. Lumabas ka rito, iniwan mo sa amin ang 5 milyong gulo na ito kapag hindi ka naglabas ng 5 milyon ngayon. Wawasakin namin ang bulok mong pabrika. 5 milyon? Kahit ibenta ninyo pa ang mga sarili ninyo kada kilo, hindi pa rin kayo aabot sa halagang yan. Walang kinalaman sa iyo ang pabrikang ito mula noon. Kahit mabulok pa ang mga lumang kagamitan doon bilang scrap metal, hindi ko na dapat pakialaman. Kayo mismo ang pumirma sa kontratang iyan. Kayo ang mismong nagkatay sa may sakit na baka. At ang pera ay kayo rin ang nagbulsa dahil sa kasakiman. Ngayong nabuko na ang lahat. Gusto ninyong ako ang sumalo ng kasalanan ng mga hayop na kagaya nyo. Sino ba kayo sa tingin nyo para maging karapat-dapat? Lalabanan kita ng patayan. Mga kababayan, kumuha kayo ng sandata. Wasakin natin ang pabrika niya. Diyos ko po. Ito na ang buong ipon namin para sa aming libing. Hindi niyo pwedeng kunin yan. Sino na naman ang mga taong ito? Ang lahat ng buhay na hayop sa buong nayon ay idineklara bilang potensyal na mapanganib na pinagmumulan ng epidemya at dapat na puwersahang hakutin agad para sa ligtas na sentralisadong pagsunog at pagtatapon. Huwag niyong dalhin ang mga iyan, mga malulusog at mabubuting baka ang mga iyan. Diyan kami umaasa para makaraos sa taglamig. Ayon sa ipinatutupad na kautusan ng pagpapatupad, ang halagang ito ng kompensasyon ay direktang ibabawas papunta sa escrow pool para pambayad sa 5 milyong yuan na multa ng kumpanya at sa principal at interest ng pautang. Ang cash na aktwal ninyong matatanggap ay 0. Karma na ito, ang pagpapalayas kay Lin Chen para lang kumita ng maruming pera, ay ang pinakatangang desisyon na ginawa natin sa buong buhay natin. Si Lin Dagi na lumabag sa batas dahil sa paggawa at pagbebenta ng nakalalason at mapanganib na pagkain na may napakasamang uri ay tatanggalan ng kwalifikasyon sa industriya habang buhay at ililipat sa mga kaugnay na kagawaran at haharap sa milyong-milyong halaga ng mga habol para sa pinsala. Ang lumabag naman na si Lin Hao ay magpapasa ng magkakasamang pananagutan sa malaking kompensasyon at ipagbabawal din sa industriya habang buhay. Nagkamali po ako. Pakiusap po, maawa kayo sa akin. Ang napakalaking kompensasyon na yon, hindi ko yon mababayaran kahit sa ilang buhay pa. Ginoong Lin, sa gitna ng laganap na kabuluhan sa industriya, napanatili mo ang pinakamababang pamantayan ng kaligtasan sa pagkain. Karapat-dapat ka talaga sa karangalang ito. Ang walang katulad na karangalan at kayamanang iyon ay dapat na para sa buong nayon natin sana. Bakit ba ang tanga-tanga ko? Ganap na inilunsad ang buong sistema ng traceability para sa aseptic cold chain. Iskan lang ang code para makita ang bawat yugto ng pagsubaybay mula sa pagkatay hanggang sa transportasyon para tuluyang mawalan ng daan ang mga walang konsensyang pagawaan. Bagsak na tayo. Ito na talaga ang pamatay na hakbang na babago sa buong industriya. CJ. Naitatag na ang aming imperyo sa negosyo. At ang mga taong parang putik ay mananatili na lamang sa ilalim ng malamig na yelo magpakailanman. Noong una, wala silang pakialam sa batas. Ngayon naman ay nagmamakaawa na parang asong kumakawag ang buntot. Huli na ang lahat. Kahit anong mali, kasalanan namin ang lahat. Pakiusap, bilhin mo na kahit sa napakamurang presyo. Kunin mo na ang sira-sirang pabrika sa baryo. Para naman sa buong baryo, matanda man o bata, ay magkaroon pa ng kahit kaunting ikabubuhay. Mukhang mamamatay na talaga sila sa lamig. Bagay lang sa kanila yan. Maruming pera na nakuha nila. May buhay silang kumita, pero walang buhay para gastusin. Ang utang nila sa mga inosenteng mamimili ay kailangang bayaran.
Nakakaawa nga sila. Kung ang mga bulok na karne na binabad sa caustic soda noon ay nakapasok sa merkado at nakain ng mga buntis at mga bata na magdudulot ng malawakang pagkalason, sa oras na yon, sino naman ang maaawa sa mga inosenteng pamilya na biktima? Tama po kayo. Sa likod ng kaawa-awa nilang pagmamakaawa, ay nakakubli ang mga pusong handang manakit ng iba para lang yumaman. Lin Chen. Alam ko namang mabait kang bata. Bilhin ang inyong basura, sa lupang basang-basa sa caustic soda at dugo ng may sakit na baka. Ang kontaminadong lupaing yan, ang pulang linya ng pagsusuri sa kapaligiran, ay lumampas na ng dose-dosenang beses sa pamantayan. Kahit pa ibigay nyo yan ng libre sa akin, ay hindi pa rin sapat. Barya lang sa akin ang pambayad sa paglilinis. Hayop ka, makikipagpatayan ako sa'yo. Kung hindi ako makakakuha ng pera, hindi ka rin mabubuhay. Sabay tayong mabagsak. Noon, dahil sa kasakiman nyo sa pera, nang palayasin nyo ako, hindi ba't akala nyo yayaman kayo ng todo? Nagsakripisyo kayo ng buhay ng iba para lang yumaman. Ngayon pati mga bahay nyo ay na-foreclose na. Bakit hindi kayo pumunta sa kulungan? At doon kayo humingi ng sahod kay Lindaki? Ako si Lin Chen. Ang mga sangkot sa kaso ng nakalalasong karne ay nagtitipon-tipon at nanggugulo rito sa pabrika ko at gumagamit ng dahas. Kabilang sa kanila ang mga nasa blacklist ng mga may utang. Pakiproseso po sila ayon sa Cooperative Investigation Record. Dahil sa kamangmangan at kasakiman, ang itinayo nilang kuta ng kasamaan ay guguho at mawawasak din sa huli. Ang itinuturing ninyong gintong puno ng pera ay walang iba kundi isang salansan ng ibabaon na sa lupa na mga kalawing na bakal. Kumpleto ang bala natin, magsimula na tayong rumatsada. Buwisit, inirehistro niya ang buong core technology at 17 kaugnay na proseso para maging isang seamless patent defense network. Hindi natin ito maiiwasan. Sir Lin, dahil nabigo silang nakawin ang teknolohiya, naghahanda na silang maglunsad laban sa atin ng pinakadesperadong counterattack gamit ang low price dumping. Low price dumping, kung ganoon, ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na dimensional reduction suppression. Ipadala ang lahat ng supply. I verify ang cold chain. Sir Lin, nagsanib puwersa ang ating mga kakumpetensya para ibaba ng 30% ang presyo ng ordinaryong karne. Sa subok na talunin tayo gamit ang low price dump, pinapatay nila tayo. Dapat ba nating ibaba rin ang presyo? Ang pagbaba ng presyo ay para lang sa mga walang kakayahan. Isang murang taktika lang yan. Karapat-dapat ang mga produkto ko sa pinakamataas na antas ng kita. Direktang i-book ang primetime slot sa main station. Nagsimula na ang ating kapanahunan. Huwag kang magtamad-tamaran. Ang napakalaking halaga ng danyos, hindi mo mababayaran kahit sa 10 buhay mo. Kung ayaw mong magtrabaho, huwag kang kumain ngayon. Ang tanga-tanga ko talaga. Noong hindi pa umalis si Lin Chen, sagana ang buhay natin sa bawat pagkain. Bakit ko pa ba siya pinalayas? Inaanunsyo ko ang pagtatatag ng 500 milyong pisong espesyal na pondo para sa mga magsasaka. Pero may isang mahigpit na kondisyon sa pag-apply. Isang ganap na bakal na patakaran. Ang sinumang may masamang record sa kaligtasan ng pagkain, maging na yun man o individual, ay permanenteng ilalagay sa blacklist at hindi bibigyan ng anumang tulong. 500 milyon? Kung mag-a-apply lang ang baryo natin kahit kaunti, ang mga utang natin ay mababayaran na natin lahat. Ang sinumang may masamang record sa kaligtasan ng pagkain na baryo ay permanenteng iba-blacklist at hindi susuportahan. Alis! Alis!
Alice, kayo pala ang mga taga-baryo. Mula sa walang konsensyang baryong yon, kahit ang mga kalakal nyo, ayoko na rin. Buwisit! Pangulong Lin, kung hindi ka pinalayas ng mga taga-baryo noon, sa tingin mo ba sila ngayon ay nakaupo rin dito kasama mo para pagsaluhan ang tagumpay na to? Walang paano kung sa mundo ng negosyo, ang kasakiman at kawalan ng pananaw na nakabaon sa kanilang buto, ang sisira din sa kanila sa huli, at wawasak sa ating gintong reputasyon. Hindi ako ang may gawa ng kanilang kinahinatnan, kundi ito ay ang hindi maiiwasang pagkawasak na dulot ng sarili nilang kasakiman. Walang kapatawaran sa mundo ng mga matatanda. Ang bawat isa ay dapat magbayad sa sarili nilang kasamaan ng napakabigat na kabayaran. Huwag kailanman hamunin ang mga patakaran dahil sa kasakiman. Kapag nagpasya ang panahon na iwanan ka, kahit isang simpleng paalam o pasabi, ay hindi nito ibibigay